Ganito lang pala ang mga teknik para makakuha ng mga precious gemstones mula sa isang bato. Hindi lahat ng bato ay may laman, pero kapag sinuwarte ka, maaari kang makahanap ng mga sobrang rare na hiyas na milyones ang halaga. May mga pagkakataon din na ang ilang bato ay may laman na gold nuggets, lalo na kung ang lugar ay may kasaysayan ng pagmimina o mataas ang mineral content ng lupa. Sa gemstone hunting, mahalagang obserbahan ang itsura ng bato. Kapag may bitak, kakaibang kulay o kakaibang bigat, posibleng may nakatagong hiyas sa loob nito. Ang ilang gemstones tulad ng ruby, sapphire, jade at quartz ay kadalasang nabubuo sa ilalim ng matinding init at pressure sa loob ng lupa, kaya madalas silang makita sa mga batong galing bundok o ilog. Isa pang teknik ay ang paggamit ng simpleng tools tulad ng martilyo, chisel at minsan metal detector. Kapag tumunog ang detector o may palatandaan ng mataas na mineral, mas tumataas ang tsansang may laman ng bato. Ngulit tandaan, hindi lahat ng tunog ay ginto. Minsan bato lang na may bakal. Kaya kailangan din ng tiyaga at tamang kaalaman. Sa mga sapa at ilog, may tsansa ring makakita ng gold nuggets dahil dinadala ito ng agos mula sa bundok. Kaya ang gemstone hunting at gold hunting ay parang isang treasure hunt. Hindi araw-araw panalo, pero kapag tumama, sulit ang pagod. Sa huli, ang pinakamahalagang puhunan sa paghahanap ng gemstones at gold nuggets ay pasensya, kaalaman at swerte. Dahil minsan, ang isang simpleng bato lang pala ang magdadala sa iyo ng isang napakalaking kayamanan. Sa video na ito, ang tawag sa teknik na ating mapapanood ay gold panning. Isa itong tradisyonal at epektibong paraan ng paghahanap ng maliliit na piraso ng ginto, lalo na sa mga sapa at ilog. Madalas ginagawa ito ng mga baguhan at veteranong treasure hunters dahil simple lang ang gamit, isang pan, tiyaga at tamang teknik. Ang gold panning ay nakabase sa bigat ng ginto. Dahil mas mabigat ang ginto kesa buhangin at putik, kusang itong lumulubog sa ilalim ng pan kapag hinuhugasan at iniikot ng maayos. Karaniwang kinukuha ang lupa at graba sa mga bahagi ng sapa na mabagal ang agos, tulad ng likod ng malalaking bato, gilid ng pampang o mga kurbadang bahagi ng ilog dahil doon madalas naiipon ang mabigat na mineral. Sa pagsisimula, ilagay ang lupa at graba sa pan saka ilubog sa tubig. Dahan-dahang iikot at igalaw ang pan para lumubog ang mabigat na materyales. Unti-unting itapon ang magagaan na buhangin hanggang sa maiwan ang itim na buhangin o black sand, na kadalasang may kasamang maliliit na piraso ng ginto. Dito kailangan ang tiyaga at maingat na kamay. Isang maling galaw, pwedeng matangay ang ginto. Mahalaga rin ang kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan. Magsuot ng tamang kasuotan, iwasan ang madudulas na bato at huwag sirain ang paligid ng sapa. Kung may lokal na patakaran o pahintulot na kailangan, siguraduhing sundin ito. Tandaan, ang responsableng gold panning ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng yaman, kundi sa pagrespeto sa kalikasan. Hindi lahat ng araw ay may jackpot. Minsan, kaunti lang o halos wala ang makikita. Pero para sa marami, ang saya ng gold panning ay nasa karanasan. Ang katahimikan ng sapa, ang hamon ng paghahanap, at ang tuwa kapag may kumislap na ginto sa ilalim ng pan. Kaya, kung susubukan mo ito, magbaon ng pasyensya, tamang kaalaman, at higit sa lahat, enjoyin ang proseso. Baka sa susunod na ikot ng pan, andoon na ang swerte mo.